Ang ating pong message today is called, My God Will Supply. Ayan. Sabi ko po sa inyo kanina, talagang kahit na nga season Christian ka, parang may mga panahon na dumadating na merong fear of the future. Hindi mo alam kung ano ang meron bukas. Amen? Now, naramdaman nyo na po ba yung pakiramdam na parang may umiikot sa inyong stomach? Pag ikaw ay stress, pag ikaw ay kinakabahan, pag ikaw ay may natatakot, para bang merong signal number 4 dun sa stomach mo. Di ba? Yung even late at night, merong anxiety, di ba? Nag-overthink ka na, iniisip mo because bills are coming. Di ba? Yung mga bayaran, paparating na. Pero kung titingnan mo, yung mga bayaran, yung mga bills mo, titingnan mo yung paycheck mo, yung perang meron ka, yung sweldo mo, parang hindi ata magkakasya. Okay, so ang tawag dyan is worry about the future. Di ba? At yung hindi mo inaasahan, na-experience yun na yung katatanggap mo lang ng sahod. Pag uwi mo, sira yung aircon, sira yung rep, di ba? Yung sasakyan mo, nag-breakdown, di ba? Or what if you receive a bad medical report? Siyempre, kailangan mo magpa-hospital. And then, what if the economy takes another turn? Di ba? Merong mga recessions and everything. Meron tayong, minsan, tanong natin, bukas kaya may maisasaing pa ako. This feeling has a name. The name is the fear of supply. Especially kung ikaw ang breadwinner. Meron bang breadwinner dito ng family? Meron? Hindi po si Vice Ganda yung sinasabi ko, ha? Di ba? Kung ikaw ang breadwinner, napakabigat ng responsibilidad mo. Di ba? Para bang pasan mo na ang lahat ng responsibilidad. Tapos, taking care of others' responsibility, tapos meron ka pang sarili mong o personal mong responsibilidad, yung pinipilit mong maging masaya pero hindi mo magawa. Amen. Hindi po masama ang magpayaman, hindi rin naman masama ang maghanap buhay para sa pamilya. Alam niyo po, nga lang minsan, ang nararamdaman natin is yung great fear that there will not be enough. Not enough money, not enough time, not enough energy, not enough opportunity. Alam niyo po, because we live in a world that constantly feeds this fear, the fear of supply. Pagka nanood ka ng television, advertisements tells us we need more. Tapos nandiyan pa yung mga news that warns us of lack. Tapos makikita mo pa yung bank statement mo. Diba? Sometimes it feels like yung insufficiency. And it's easy to look at our own resources and feel afraid. Kasi yun nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, the fear of supply. But this morning, may good news ako sa inyo. God's word speaks a powerful truth into our fear. It's a verse often quoted, but one we need to plant deep in our hearts. Okay, there's one scripture in the Bible. Actually, hindi lang naman siya one. Kahit yung binasa natin kanina, di ba? But para po sa sermon na to ngayong umaga, in this particular passage, ito pong verse na to, we need to plant deep in our hearts. Kailangan mong itanim sa puso mo. It's a promise, not from a distant God, but from a personal provider. So please join me, please open your Bible in Book of Philippians chapter 4, verse 19. Alam ko po, marami sa inyo pinangahawakan itong scripture na to. Yung iba naman sa inyo, ngayon lang nakita to, ngayon lang nabasa to. Pero alam niyo po, this is a very powerful truth. It's a promise. It's a promise from not a distant God. Ito po isang pangako ng ating amang Diyos na nasa langit that He will provide. Amen? So sabi po dito sa verse 19, and my God
will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sabi po sa Tagalog version, at dahil kayo'y na kay Kristo, sino ba dito yung na kay Kristo? Amen. At dahil kayo'y na kay Kristo, Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kanyang kayamanan. So, ito pong verse na to, nakafocus ito on God's provision, not on man. Okay, so ang provision ay manggagaling sa Diyos, hindi kanino man. Okay, hindi nakadepende ang supply o pangangailangan natin sa tao, kundi sa Diyos na nagbibigay. Walang guarantee kapag sa tao ka umasa. Amen. Kasi sa tao pwede kang ma-disappoint. Kaya ano ang sabi ng Book of Jeremiah, chapter 17, verse 7? Mapalad, pinagpala, blessed. Diba? Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So again, church, talagang ang hope natin, sabi dito sa binasa natin, Jeremiah 17:7, pinagpapala ng Diyos. Mapalad, hindi maswerte. Kasi tayo mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa swerte. Amen. Naniniwala tayo sa blessing. Kasi ang naniniwala sa swerte, minamalas. Amen. So, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang mga umaasa sa Kanya. Amen. So, talagang wala ka talagang ibang aasahan kundi ang Panginoon. Kasi ang tao talaga, kadalasan madidisappoint tayo. May magaling pa naman mangako ang tao. So ito pong ating message ngayong umaga, based on Philippians chapter 4 verse 19, crafted to address the fear of supply or scarcity o yung kakapusan o yung lackness, kakulangan. And ito pong passage na to encourage us to trust in God as our provider. Kasi ganun po yung nangyayari sa atin. Meron tayong fear of the future. Meron tayong fear of supply. Pero kanino ba tayo nagtitiwala? And that's very important. So, again, sabi po dun sa sermon text natin, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So, tingnan po natin. Himayin po natin ito. Okay. Pero, before that, tingnan muna natin yung konteksto. Bakit ba ito nasulat? Diba? Bakit ba ito isinulat? Number one, the context of the promise is a lifestyle of trust. Sabi natin kanina, itong passage na ito, ini-encourage tayo to trust in God as our provider. So, church, the context of the promise is, kailangan talaga meron tayong lifestyle of trust. When we say lifestyle of trust, kailangan maging lifestyle natin yung nagtitiwala tayo sa Diyos. It's a lifestyle. Diba? Pagising mo, pagtulog mo, sa buong araw, sa buong maghapon, it's a lifestyle. Okay, so dapat daw, yung trust ay lifestyle. Kaya sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. With all your heart, all the time, all places. Diba? Yun yung pagtitiwala natin. It's a lifestyle. Yun yung konteksto ng promise. Meaning, kailangan nating seryosohin mga kapatid, yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi, trust in the Lord with all your heart. Hindi partial lang ng puso natin yung nagtitiwala. Dapat lahat ng oras, lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon, lahat ng areas ng life natin, dapat nagtitiwala tayo sa Diyos. And that's the context of the promise. So going back doon sa Philippians 4:13, to understand its power, dapat makita muna natin yung konteksto. Ito po, isinulat ito ni Apostle Paul, parang thank you note. Diba? Yung sinulat niya to as a thank you note to the Philippians church. Okay, again, tingnan natin yung konteksto nung bakit niya isinulat ito. Bakit siya nag-come up doon sa Philippians 4:19, and my God will supply all your needs. Okay, so the Philippian church, background lang po ito, Philippian church, hindi naman sila mayaman na mega church. Okay, they were small.
struggling community themselves, yet out of their own poverty, okay, and persecution, they had sacrificially given to support Paul in his ministry. Okay, itong Philippian church na to, na hindi naman sila ganun kayaman, pero sinusuportahan nila yung gawain ni Paul. Sinusuportahan nila yung gawain ng church. Sinusuportahan nila yung paparating na encounter. Amen. Amen, amen. Okay, now, so, Paul writes this promise to them. Okay, bago sinulat ni Paul itong passage na to, makikita natin, paki-plus nga, Brother Ashley, yung Philippians 4:17. Tingnan niyo to Bago niya sinulat yung 19, may 17. Okay, that's the context. Okay, so, sinulat niya to, itong promise na to, after they have given. Sabi ni Paul, sa verse 17, pa-plus nga natin muna yung 4:17. Yan. Sabi ni Paul, hindi ko to sinasabi sa inyo, hindi ako humihingi sa inyo dahil kailangan ko. Diba? Kaya kayo nagbibigay dahil ito ay charge sa account ninyo. Para sa inyo. Amen? Nagets nyo? So every time we share our blessing, every time we give, sabi ng Bible, he who refreshes others, he himself will be refreshed. Ano ibig sabihin? Every time na tumutulong ka sa kapwa mo, every time you support the ministry, every time you give, si Lord ang babawi sa iyo. Gets nyo? Sabi dito, di ba? I want you to receive a reward for your kindness. In other translation, sabi niya, it is not because I want a gift from you, but it is charged or credited to your account. Para sa inyo. Para sa inyo. Kasi every time you give, God will give it back to you. Siksik, liglig, umaapaw. Amen. So, yun yung 17. Sabi, so again, isinulat niya yung promise after they have given. Okay. Now, in other words, sinasabi ni Paul, okay, because you have given generously to meet my need out of your limited supply, kasi sabi nga natin kanina, hindi naman sila well off. Diba? In fact, struggling community sila. If you read the history of the Philippian church, diba, struggling community sila. And out of their own poverty, sabi ni Paul, out of your limited supply, now I want you to know that my God, the same God you serve, will be faithful to meet your needs out of His unlimited supply. Diba? Kung limited yung supply natin, si Lord ang bahala kasi yung supply niya unlimited. Amen. Sino dito yung nakapasok na sa mga na mga buffet restaurant, di ba? Parang ikaw na lang talaga yung susuko, di ba? So, in other words, this promise is rooted in the soil of obedient generosity. Okay. It's not a magic formula for the greedy. It's a divine assurance for the faithful. Ito po ay para doon sa mga tao kahit na nga may takot, but they choose to trust God. The promise is for those who understand that God owns it all. At kung ano yung meron tayo ngayon, kung ano yung meron ka ngayon, yan po ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa iyo. Ang lahat po ay pag-aari ng Diyos, even our life. Amen? Ano sabi ng Psalms 24 verse 1? The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. Ibig sabihin, pag-aari ng Diyos lahat. Amen. Kung anong meron ka ngayon, actually, hindi naman sa'yo yan. Yan po ay pahiram lang. Pahiram, siyempre, tinitingnan ng Panginoon yung stewardship para i-bless, i-increase tayo ng Panginoon. Kasi kung sa'yo yan, hindi mo mawawala yan. Kasi ganun nga tayo, di ba? Pero dahil si Lord ang may-ari, sabi ng Bible, the earth is the Lord's, pag-aari ng lahat ng Diyos. Wala tayong pag-aari, pahiram lang po lahat. Now, segue tayo ng konti. Speaking of, po, I believe in the principle of sowing and reaping. Sino dito yung naniniwala sa sowing and reaping? Na you will reap what you sow. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Tama?
Pag nagtanim ka ng kamote, kamote ang aanihin mo. Hindi ka po pwedeng nagtanim ng kamote, nag-i-expect ka ng apple. Amen. So, what you sow, you reap. Ang linaw ng Bible, di ba? No. Now, doon sa binasa natin, yung background history ng Philippian Church, makikita natin, at hindi lang sila, papakita ko sa inyo mamaya, yung iba pa, hindi pala dahilan ang kakulangan para hindi ka tumulong or magbigay. Mas tinitingnan kasi ng Diyos ang generosity sa panahon na ikaw ay walang-wala. Amen? Gets nyo? Now, you remember the story of the poor widow? Naalala nyo? The poor widow. Sino ang napansin ni Jesus? Open your Bible. Mark chapter 12, 41 to 44. Okay, let's read this passage. Sabi po dito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put. So every time pala na pinapasa pala yung ating offering basket, nanonood pala si Jesus. Nasaan? Di ba? Pero sabi dito, di ba? Where the offerings were put and watch the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. Ayan. Ang daming mga mayayaman talaga na nagbigay ng malalaking amount. But a poor widow came and put into very small copper coins, calling his disciples to him. Sabi, Jesus said, tingnan nyo, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth. So, ibig sabihin, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. So, ano ibig sabihin nito? Ino-observe ni Jesus yung moment na yon. At nakita niya yung poor widow putting her last 2 small coins into the temple treasury. Sabi niya, makikita ninyo, it is an act of selfless giving. In contrast dun sa mga mayayaman, di ba, makita mo, lalaki talaga ng binigay nila. Pero as a lesson to his disciples, is stating that she gave more. Di ba, 2 coin nga lang binigay ng widow, pero yung mga mayayaman, grabe. Di ba, milyon-milyon, di ba, yung binibigay nila, kumbaga. Pero ang nakita ni Jesus, yung babae nagbigay ng 2 coins. Kasi you know what? Ang ibinigay kasi ng babae, buhay niya na. Yun na yun eh. Yung walang-wala na. Balas ko na to. Amen? So yun ang napansin ni Jesus. Hindi yung mga amount na binibigay natin. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso natin pag nagbibigay. Amen? And look at the Macedonians. Nabasa nyo rin to. Di ba? Makikita nyo in book of 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5, ito pong Macedonians na to, the primary Bible passage of the Macedonians giving doon sa 2 Corinthians 8, 1 to 5, describes how the churches in Macedonia, despite facing extreme poverty and suffering, nag-demonstrate pa rin sila ng exceptional generosity through a willingness to give even beyond their ability. They not only gave as much as they could, but also beyond their ability. Now, urgently pleading for the privilege to share in supporting the needs of other believers. Basahin natin, Tagalog version. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. It's all because about God's grace. Amen? The reason why we give, the reason why we share, dahil nga ito yung tinanggap nating biyaya ng Panginoon sa atin. Verse 2. Pakibasa nga po natin. Verse 2. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila, kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding. So hindi dahilan na tayo ay nahihirapan, dahilan na yon para hindi tayo tumulong. Makakapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbibigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo, ito verse 4 na nakakatuwa dito. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikiusap, sige na please, magbibigay kami, sige na. Pero sa atin, di ba?
Sa atin talagang kahit i-text mo na, Brad, yung pledge mo, paano? Tapos sin zone. Pag tinatawagan, hindi na sumasagot. Pero itong Macedonians na to, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin, nabigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So yun po yung konteksto na kaya isinulat ni Paul yung verse 19 pero may verse 17. Ang sabi ni Paul, not because I want gifts from you, but it is credited to your account. Di ba? So, kaya naisulat niya yung verse 14 at yung po ipupuntahan natin, babalikan natin yon. Pero going back dun sa principle of sowing and reaping, kung ano ang itinanim, yun ang anihin. Kung walang itinanim, di ba? Principle, di ba? Wala kang itinanim, umaasa ka na nga anihin. Dapat meron ka munang itatanim. Actually, it's a spiritual metaphor. Di ba? Seeding ito eh. Sowing yung seeds, di ba? So, pag sinabi nating sowing and reaping, kung ano yung itatanim mo, yun ang aanihin mo eh. So, marahil today, meron dito sa atin na baka kulang ka na sa pagmamahal. Mukhang kailangan mo magtanim ng pagmamahal para umani ka ng, kasi sowing and reaping eh. Di ba? Parang wala nang nagmamahal sa akin. Kumusta ka ba? Ikaw ba nagmamahal? Kasi kung wala kang itatanim, wala kang aanihin. And respect begets respect. Gusto mo respetuhin ka, pero ikaw hindi ka marunong mag-respect. So you need to plant seeds. Amen? And then, giving your time is also sowing seeds. Diba? Parang pakiramdam mo, walang-wala na ata akong panahon. Well, alam niyo po, napakarami ng kwento dito sa church na to. Bago siya pumunta dito sa church na to, ginagawa niyang gabi ang araw, ginagawa niyang araw ang gabi. Wala na siyang panahon. Pero nung siya po ay nagsimula na lumapit sa Panginoon, nag-serve sa Panginoon, binigyan siya ng Panginoon ng maraming panahon. Hindi lamang panahon para sa sarili niya, panahon para makapag-serve siya kay Lord, may panahon pa siya sa pamilya niya, at syempre, alam nyo, ang promise ng Lord sa atin, talaga, bibigyan niya tayo talaga ng long quality life. If we know how to sow seeds para sa time natin. Kung maaari siguro kulang ka sa pansin, kasi kulang sa pagmamahal kanina. Meron ba ditong kulang sa pansin? Mamansin ka kasi. Amen. Tama, di ba? Kasi pag we are church family. Di ba? Church family, don't think of yourself better. Di ba? Pamilya tayo, magkita tayo sa church, magkita tayo sa labas, bumati naman kayo. Di ba? Yung iba talagang pakala mo somebody. Hello? Mamaya, anurin ka ng flood control dyan. Pag kulang sa pansin, mamansin. Paano pastor pag kulang sa pera? Di magtanim ka ng pera, tumulong ka. Tama? You reap what you sow. Yun lang yun. That's the principle. It's a timeless principle. Diba? Kasi sabi nung iba, so that's number one. That's the context. Para lang maintindihan lang ninyo bakit naisulat ni Paul ito. Now, tingnan naman natin the nature of the promise. Sabi dito ng verse 19, Philippians 4, my God will meet all your needs. Tama ba yung nabasa natin? Okay, breakdown natin ito. Una-una, sabi dito ni Paul, my God. And this is personal. Hindi niya sinabi na the God of the universe or a divine force. Sabi dito ni Paul, my God. So it means this is the language of relationship and experience. Relationship and experience. Kaya nga tawag natin, di ba, my Father God. Diba? Ama nating Diyos na nasa langit. So, speaking of relationship and experience, familiar ba kayo dito sa Galatians 5:6? Sabi sa Galatians 5:6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself
true love. So itong verse na to highlights that a true active faith in God is expressed and demonstrated through love. So ibig sabihin, ang nagpupush ng ating pananampalataya ay pag-ibig. Now, going back to relationship and experience, alam nyo ba one of the reason kaya ka natatakot? Fear of supply? Kaya hindi matranslate yung relationship sa experience. Hindi siya manifesting kasi hindi mo naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Dahil kung naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, alam mo din that God is obligated to you. Kaya may takot eh. Di ba? Kaya ngayon kung imbis na si Lord tayo, kay Lord tayo maasa ng supply, kung saan-saan tayo pumupunta. Well, of course, you come to God, you pray, and God will guide you and lead you kung anong gagawin mo. Pero first and foremost, si Lord muna. Kaya nga merong seek first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. So, relationship and experience. Diba? Dapat nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat alam mo na ang Diyos ay obligado sa pangangailangan mo. Diba? Obligado yung ating amang na Diyos na nasa langit. Obligado yan. For example, sino ba yung mga bata dito? Si Aki. Si Aki, na-experience na ba yung mga magulang ni Aki na lumapit sa inyo si Aki, Mami, natatakot ako kung may kakainin pa ako mamaya? Ganun ba? May lumapit na ba sa inyo mga anak nyo na ganun? Bata na ganun? Wala. Kung makabukas nga ng rep yan di ba? Hindi sila natatakot kasi alam nila, ang magulang nila magpo-provide. Ganun din po si Lord. Dapat maliwanag sa atin, ang Diyos Ama nating nasa langit ay obligated sa atin because of His love. Amen? At mamaya po, mas maintindihan nyo yung mabuti. So, nung sinabi ni Paul na, my God, ibig sabihin niya dito, I know this God personally, and I have found Him to be faithful. Alam niya, faithful ang Lord. Alam niya, faithful si God. Now, the question is, do you know God as your God? Kasi personal yung sabi ni Paul, my God. Amen? Do you know God as your God? Hindi dahil sa mga youth, hindi dahil God siya ng mga parents ninyo, kaya God mo na din siya. Hindi dahil sa God siya ni pastor, God mo na rin siya, but your own. Kaya sabi ni Paul, my God. So a promise is only as good as the one who makes it. And we have a faithful God. Okay, so as we break down, sabi ni Paul, my God will meet. So, ditong will meet na to, this is a future certain action. Hindi sinabi dito, my God, He might, or He could, or pag-iisipan niya kung isusupply niya yung pangangailangan mo. No, but it's He will. It's a divine guarantee. The God who spoke creation into existence is committed to taking action on your behalf. Gusto ko maintindihan natin na the words of the Bible, the promises, hindi lamang po siya isinulat dyan para lang kilitiin yung ating mga excitement. It's a promise. Kaya ang labas, lagi natin sinasabi, panghawakan ninyo yung pangako ng Diyos. Diba? Kaya sabi ni Paul, my God will meet. Next is all your needs. So, what is a need? Alam niyo po, this is very crucial. Kasi pag sinabi natin all your need, iniisip ka agad nung iba is, parang si God is like a genie, di ba, na may 3 requests. Or, para siyang vending machine, maghulog ka lang ng coin, may lalabas kung ano yung gusto mo. Di ba, pipindutin mo kung ano yung gusto mo for everything you want. So, but no, He is a loving Father who promises to meet our every need. He knows, alam niya, we need food. The basic needs. He knows we need clothing, shelter, purpose, peace, and forgiveness. Hindi ka man niya bigyan. Ito, tingnan niyo po, wala ka mang sasakyan na may payong.
wala ka mang Rolls Royce ngayon, di ba? But God will provide transportation for you. Because that's what you need. Di ba? Mula dito hanggang Southwoods Mall, mag-tricycle ka o mag-Rolls Royce ka, pareho kayo makakarating. God will provide transportation, hindi man luxury yung car na meron ka. Amen? He may not give you a mansion, but He will provide a place of rest. He promises to meet what we truly need to fulfill His purpose for our lives. Kaya sabi ng Bible dito, all your needs. Ang ibig sabihin dito ng need, mga kapatid, is yung basic needs natin. Pangako ng Diyos yun eh. Ibang usapan kasi yung wants. Diba? Ibang usapan yung wants. Kung meron ka mang cellphone ngayon, 3310, still, it serves the purpose. Nakakapag-text, nakakatawag. Hindi nga lang iPhone. Tama? Pero it serves the purpose. Amen? Now, number 3. Ano naman, pastor, yung source ng promise? The source of the promise according to the riches of His glory. Diba? And my God will meet all your needs according to the riches of His glory. So this is the most breathtaking part. How will God meet our needs? Dahil ba siya ay, dahil siya ba ay mayaman? Dahil siya ba ang may-ari ng lahat? Yun ba ang dahilan kaya niya minimit yung ating mga pangangailangan? So, church, this verse says, He will do it according to the riches of His glory. This means the manner, the abundance of His provision is measured by the immeasurable wealth of His glorious character. Hindi ito dahil siya yung, because I own everything, I will supply all your needs. Diba? Hindi dahil the earth is the Lord's, ako bahala sa mga needs mo. Well, of course, siya naman talaga may-ari ng lahat. Pero your supply, your needs, yan po ay nami-meet according to the riches of His glory. Ibig sabihin, He is committed, He is obligated, because He is our Father, Jehovah Jireh, the God who sees and provide. Yun yung relasyon na sinasabi ko sa inyo kanina. Relationship. Dahil sa relasyon, siya yung ating amang nasa langit, siya ang bahala sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang bahala sa'yo. Amen? Si Lord ang bahala sa'yo. Diba? Ang hirap umasa sa tao eh. Pero pag kay Lord ka umasa, sure yun. Amen? According to the riches of His glory. Hindi nangangulagan dito. Talaga, unlimited talaga yung supply ng Panginoon. Hindi nangangulagan dito, binigyan na kita ng peace kahapon, ha? Ngayon, wala ka munang peace. Di ba? Tapos mag-announce siya, wala mo na, running out of stock ang peace ngayon. Hindi ganun. Naalala ko ito, naalala ko lang, segue lang. Naalala ko meron isa sa Europe, sa France, meron daw isang mayor doon. Dahil yung lugar nila doon ay sumisikip na dahil maraming namamatay. Wala namang paglibingan. And this is crazy. Pero nag-announce siya, mga kababayan, masikip na yung libingan natin. Pwede ba? Wala munang mamamatay ngayon. It's true. Read your history. It's true. Pero because of the limited supply. Pero the God whom we serve will meet all our needs according to the riches of His glory. Hindi ka niya binibless dahil He's rich. Binibless ka because He is our Father. Amen. He's our Father and He is committed and obligated to provide all your needs. Hindi siya at walang mahirap sa Kanya. He provides in a way that reflects the boundless resources of the Creator of everything. Ephesians 3:20 says, na God is able to do exceedingly, abundantly, more than what you can think or imagine. So, He doesn't just meet our need. He does it in a way that reveals His glorious nature.
Yun yung nature niya eh. He's a giver. Remember, John 3:16, for God so loved the world, hindi lang niya tayo mahal na mahal, and He gave. Giver ang Lord. He's a giver. Di ba? Yun yung glorious nature niya. Yeah. Minsan nga, na-experience mo, di ba? Humingi ka ng gantong bagay, sobra pa yung binigay ng Lord sa'yo. May karanasan kayong ganon? Di ba? Lord, sabi ko, pogi lang. Sobrang pogi naman itong binigay niyo sa akin. Di ba? Ayun, di ba? Amen. Sabi mo, Lord, sabi ko, bigyan mo lang ako ng maputi. Parang ghost na tong, di ko na makita eh. Church, God doesn't give you bread. He gives manna from heaven. Yung sinasabi ko yung abundance of His grace, di ba? He doesn't give water, unang panahon in the Old Testament, hindi lang siya nagbigay ng basta tubig, di ba? Nanggaling pa doon sa rock yung tubig. He doesn't just win a battle. He collapses the walls of city with a shout. He provides gloriously. Amen. Grabe nature ng Lord. Yung kaya gusto kong makita ninyo mga kapatid, yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung Diyos na binabalik-balikan ninyo dito every Sunday. The God na kung saan nagpe-pray ka in the morning. The God of the Bible, the creator of everything, di ba? Yan po lahat yan, resources lang ng Diyos yan. Pero nang supply natin, nang gagaling yan, because of His glorious nature. Because of that relationship, because of that love. Di ba? Gusto kong maramdaman ninyo na mahal ka ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God loves you. Amen. Mahal ka ng Diyos. Alam mo, yan ang dapat natin panghawakan. Di ba? O yan ang panghawakan natin. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya pa ulit-ulit ang Bible Don't worry. Don't worry for tomorrow. God will provide. God will provide. So, sabi ko sa inyo kanina, church, kailangan talaga maging lifestyle natin yung trust. Diba? Tiwala tayo sa Panginoon. Yun naman yun eh. Yun naman ang buhay natin, lifestyle talaga natin yun. So, paano gagawin natin, Pastor? So, I'll give you some steps lang, no? Some steps para makamove tayo from fear of supply to faith in our supplier. Okay. Number 1, acknowledge the fear, but worship the Father. Mga kapatid, don't pretend you're not afraid. Totoo naman talaga. Diba? Totoo naman, kaya sabi ko sa inyo kanina, meron ba dito nakakaranas sa inyo na pagka natatakot ka, parang merong may bagyo sa loob ng tiyan mo. Don't pretend that you're afraid, but bring that fear to God. Be honest to Him. Pray for clarity. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon and God will give you wisdom. Kaya tayo lagi nagpe-pray ng wisdom di ba? And then give God a chance to help you. Number 1, that's very important. Acknowledge mo, Lord, Ama kong Diyos, natakot po ako, hindi ko alam kung ano meron sa future, pero alam ko, you hold my future. Di ba? Please, mga kapatid, be honest with your feelings to God. And pray for clarity. And then, pagkatapos mag-pray, i-recount mo yung faithfulness in your life. Diba? Para bang nagka-count ka ng blessing? Count your blessing. Name it one by one. And that refocuses our eyes from our limited resources to His unlimited riches. Number 2. Okay, so number 1, sabi ko, acknowledge mo yung fear. Sige, pero balay mo kay Lord yan. Huwag kang mag-i-stay dyan sa fear na yan na ikaw lang at hindi mo dinadala sa Panginoon. Next is, stop worrying or stop making excuses. Napakarami kasi natin mga excuse. Kaya ka natatakot, ang dami mong excuses. Paano na kaya? Diba? Ano na kaya mangyayari? Diba? Stop making excuses. Believe God is the source and the provider. Kasi alam niyo po, nauuna kasi yung takot natin. Nag-overthink tayo, lalo na pag mag-isa ka. Di ba? Pag mag-isa ka, totoo, di ba? Pag mag-isa ka, antok ka na, biglang maiisip mo, nako, Lunes pala bukas. Basic, no?
Basic. Naniniwala ba kayo yung pangailangan natin? Basic lang kay Lord yan. So stop worrying or stop making excuses. Number 3 is, practice natin yung obedient generosity. Alam nyo, the Philippians received this promise after they gave. Di ba? Doon na-receive nila yung pangako. So practice natin yung generosity. Di ba? Kasi minsan, sabi ko nga sa inyo, hindi dahilan yung ikaw ay walang-wala. Actually, yun pa nga yung pagkakataon para ikaw ay makapag-share o makatulong. Kasi yun ang tinitingnan ng Panginoon. And number 4, clothe yourself in contentment. Alam nyo, yan ang problema eh. Kaya tayo merong takot kasi wala tayong contentment. Naku, nag-announce na. Sabi ko nga ba, nag-announce na eh. Next week, lalabas na yung iPhone 17. Di ba? Pero naka-iPhone 16 ka na. Di ba? Wala tayong contentment. Bago dito sa Philippians 17 na binasa natin hanggang 19, merong 11 and 12. Sabi ni Apostle Paul, I have learned to be content whatever the circumstances. Contentment is not the fulfillment of what you want, but the realization of what you already have in Christ. Di ba? It is a learned discipline of trusting that God's provision for today is enough. Matutulog ka na sa gabi? Salamat po, Panginoon, sa buong maghapon. Yun na yung provision ng Panginoon eh. And tomorrow is just another day. Amen? And next is, siyempre, seek for counsel. Ito, malaki rin po matutulong nito. Seek for counsel. Whenever you feel anxiety, whenever you're afraid, seek ka ng counsel. Nandyan si pastor, nandyan ang mga kaibigan, nandyan ang mga ka-churchmate. Kailangan mo ng kausap. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng kausap. Kaya ka laging takot kasi wala kang kausap. Si Lord nga, hindi mo kinakausap eh. Usap kayo ni Lord. Tapos sabi ni Lord, sige, puntahan mo si pastor, puntahan mo si kapatid. Usap kayo. And he will guide you or she will guide you. Di ba? Kasi sinasarili kasi natin eh. Kaya nga sabi namin, join kayo ng cell group para may kausap kayo. Amen? And then, siyempre, babalik ko po itong ating first verse kanina for our final verse today. Romans 8:29. Church, alam ko po, dumadating yung panahon ng fear of the future or fear of supply. Papaano na kaya? Papaano na kaya yung mga anak ko, yung pag-aaral nila? Papaano na kaya yung aking future? Alam nyo, I remember yung sinabi ni David. Ito, personal ko ha. Sabi ni David, I was young. Now, I am old. Pero kailanman, hindi ko nakita na ang anak ng Diyos ay pinabayaan. Amen. And it's David's personal testimony. Sabi niya, mula nung pagkabata, hanggang ngayon, medyo may edad na. Because of my relationship with our Father God in heaven, na experience ko, mula pagkabata, hanggang ngayon, hindi ako pinabayaan ng Diyos. And the same way, remember Jacob? Sabi niya, He has been my shepherd. Even until now. Siya yung shepherd ko. Hindi niya ako pinabayaan. Now mga kapatid, how about your relationship with Him? Na-experience niyo ba yung relationship na yon? Kailangan tayo mabuhay na yung merong pagtitiwala. Sabi sa Tagalog, sa English muna, no, sabi dito, He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Sa Tagalog, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin. Tiyak, surely, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Wow, kaya sabi ko nga, o nga Lord, no? Ang problema ko lang, pambayad ng Meralco.
Ang problema ko lang, yung kakainin ko mamaya o bukas. Ito lang, napaka-basic ng pangailangan ko. Pero sinabi mo nga, kung yung anak ko nga ibinigay ko para sa inyo, how much more yung pangangailangan mo? So nagtitiwala ba tayo kay Lord, mga kapatid? Nagtitiwala ba tayo kay Lord, mga kapatid? And because of that, ang promise ng Lord sa inyo, my God will supply all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus.